Mga kapuso, lumakas pa at isa ng tropical storm ang bagyong Ada habang unti-unting lumalapit sa kalupaan. Ang latest sa magiging lagay ng panahon. Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, sa weekend, posibleng pinakamalapit sa lupa ang bagyong Ada. Pero simula po bukas, Biyernes, mas mararamdaman na rin yung epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa. Isinailalim na rin sa wind signal ang ilang bahagi ng Bicol Region, kabilang ang eastern portion ng Camarines Sur, Sorsogon, eastern portion ng Albay at pati na rin ang Catanduanes. Sa Visayas naman, kasama rin po sa wind signal number 1 ang northern Samar, ganoon din ang eastern Samar, eastern portion ng Biliran, eastern portion ng Leyte at pati na rin ang eastern portion ng southern Leyte. At para naman po sa Mindanao, kasama rin po sa wind signal number 1 ang Dinagat Islands, ganoon din ang Surigao del Norte at pati na rin ang Surigao del Sur. Dito po posible pong maranasan yung mga bugso ng hangin na may kasama pong mga pag-ulan. At inaasahan po natin dahil nga isa ng tropical storm ito pong bagyong Ada, ito ay posible po na umabot hanggang sa wind signal number 2 ang babala na itataas ng Pag-asa. At posible rin pong madagdagan pa yung mga lugar na kabilang dito sa tropical cyclone wind signal. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng tropical storm Ada sa layong 400 kilometers sa silangan ng Surigao City. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 65 kilometers per hour at yung bugso naman yan nasa 80 kilometers per hour. Northwest po ang galaw nito sa ngayon sa bilis na 15 kilometers per hour. At ito po yung magiging track naman ng bagyong Ada. Base po ito sa initial at yung pong latest na bulletin na ilabas ng Pag-asa. Inaasahan po natin, nakikita pa rin na ito po ay kikilos pa northwest hanggang bukas po yan. Ibig sabihin pahilagang kanluran. Magtutuloy-tuloy yung pagkilos niyan. At ito pong landfall o yung pong pagdikit niyan dito sa bahagi ng Eastern Visayas. Kasama po ito nga Eastern Samar at Northern Samar. Posible po yan na dumikit o lumapit dito sa nabanggit na lugar. At sunod naman na tutumbukin itong bahagi ng Catanduanes. Pero mga kapuso, patuloy po nating imomonitor dahil meron din posibilidad na hindi lang po yan didikit basta o lalapit dito sa mga nabanggit nga natin na lugar dahil posible pa rin na magkaroon po ito ng landfall activity o pagtama sa lupa sa Eastern Visayas o di kaya naman ay dito sa Bicol Region. At patuloy po natin yung imomonitor at mangyayari yan ngayong weekend pero posible pa pong magkaroon ng mga pagbabago. So yan po yung magiging movement ng bagyo bago po ito tuluyang mag-recurve o lumihis ng direksyon papalayo dito sa ating bansa. At patuloy po natin imomonitor kung ano pa yung magiging development dyan sa mga susunod na oras. At dito po sa ating satellite image, kitang-kita po natin na talaga pong nahahagip na ng mga kaulapan itong bagyong Ada, itong bahagi ng Bicol Region, buong Visayas at pati na rin itong Mindanao. Meron po yung mga pag-ulan na mararanasan sa mga susunod na oras. At bukod po dito sa bagyong Ada, meron din pong presence ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Yan po yung magdudulot ng malamig na panahon. Pero bukod po dyan, sa malamig na simoy ng hangin, ay magdudulot din po yan ng mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Doon naman po sa mga lugar na hindi ko nabanggit, posibleng makaranas ng localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas po ng umaga, pinakamataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito yan sa Bicol Region, ganun din sa Eastern and Central Visayas, Caraga at pati na rin sa Northern Mindanao. May nakikita po tayo kagad na mga malalakas na pag-ulan kaya maging handa po at doble ingat para sa mga residente. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at halos buong Visayas na po ang uulanin. Kasama dito ang Samar and Leyte provinces, ganun din ang Bohol, Cebu, Negros Island Region at pati na rin ang Western Visayas. Meron pa rin mga pag-ulan dito yan sa northern at eastern portions ng Mindanao, pati na rin sa ilang bahagi ng Davao Region. May mga malalakas at matitinding buhos ng ulan na pwede pong magdulot ng mga pagbaha o landslide. Kaya doble ingat pa rin, lalong-lalo na po sa mga kapuso natin dito sa Bicol Region sa banta po ng mudslide at lahar flow dahil dito sa patuloy na pag-aalboroto ng Mayon Volcano. At dito rin sa ating mapa nakikita natin may mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi po ng northern at ng central Luzon, ganoon din dito sa ilang bahagi ng Mimaropa. Para naman sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa na maulit yung mga pag-ulan gaya po ng naranasan kanina sa ilang lungsod. Kaya kung lalabas ng bahay, magdala pa rin ng payong.
Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.